out of my mind. Get out of my head. Get out of my life. Stop putting words in my head. Get out of my mind. You ain't nothing but trouble. Get out of my life. Get out of me. Get out of me, lie. Lie, 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 lie. Ay! So of course, kumanta tayo ng Dear Lie Na kinanta ng TLC. which means The legendary Charo Santos. Yes. Or pwede ring The Lie and Controversies. Yes, or The Lie and the Truth. Ay, sakto kasama natin ng Truth Verifier. Correct. So I'm sure nagtataka ang mga tao, bakit ganyan ang itsura ni McCoy Dubs? Mm-hmm. Annual physical exam ba ito at kukunin ng kanyang blood pressure? O ito ba ay isang bloodletting event? Oo. Ito ba ay isang endocrinology test? Correct. Diba hindi? Nandito po tayo to do a polygraph test, also known as a lie detector test. Maraming salamat sa Truth Verifier. Oo. Alam mo, napapaisip ako, ito bang polygraph ay kapatid ni Polly Pocket? At ang paborito ba nilang topic sa math ay polynomial? Diba? At sila ba ay anak ni polyphony? Diba? Ito ba, ano bang relasyon nila? Polyamorous? Diba? Ni po? Ay! Anyway, sabi ni Kuya, ang tagal naman kailan ba gagawin ng dalawang bakla to? Ito na po. So, andito po kami para malaman kung talagang honest kami sa mga sagot namin. Correct. So, magtatanong po kami ng mga tanong sa isa't isa. Meron kaming predetermined questions here na hindi namin fully nakita pareho. Bahala na kami mamaya. But basically, if it's a truth, sasabihin namin, rejuve. If mali, it is reject. Rejuve or reject. Okay? So, of course, mag-baseline muna tayo para malaman natin kung tama ang sinasabi. Taray ng baseline. Baseline, diba? So, again, to verify, ang pangalan mo ba ay McCoy Averilla? Yes, Your Honor. Oh my God, bumubomba yung pump. Yeah. Rejuve, tama. Ikaw okay, nga. Totoo naman. Totoo Okay. naman. McCoy, ikaw, do you identify as a baklang bida-bida? Yes, Your Honor. Rejuve. Okay. So now, Rejuve. Okay, So okay. tama ka. Tama. So okay. Okay. Ito ang una kong tanong. Sino ang pinakamagaling sa tatlong to? Jet Li, Bruce Lee, or Jubilee? Pwede na ako sumagot? Pwede na. Para sa akin, ang pinakamagaling sa tatlo ay si Jubilee. Rejuve. So tama po. Oo. Bakit? Bilang miyembro po ng X-Men, siya po ay isang mutant and isa sa mga powers ni Jubilee ay pyrotechnics. Mm-hmm. Kaya siya ay naimbita sa Pyro Festival sa SM Mall of Asia. Correct. Yung po bang explanation niya ay totoo or ginawa lang niya on the spot? Ito po ba ay factual or fictional? Oo. Dito natin. Rejuve. Oh my Reject. God. So you lied yourself into that. Oo. Yes. Dahil dyan, kailangan namin ng writer. Shari! Oh my God! Anyway, going back. Up next. Ano ang nauna? Tokyo or Tokyo? Para sa akin, ang nauna ho ay Tokyo. Rejuve. Bakit Tokyo? Tokyo ang nauna. Because during the Meiji Restoration of Japan, sinabi ng shogunate ng Tokyo na hindi ako papayag na Tokyo lang. Kailangan ilipat natin ito sa Tokyo. Correct. And therefore, nag-franchise sila dito sa Philippines noong 1945. Ang kanya po bang explanation ay factual, rejuve, or reject? Reject. So again, and siguro follow-up question, sa Lip Sync for Your Life, sino ang mananalo? Tokyo or Market? Para sa akin, ang mananalo ay si Market. Market. Rejuve or reject? Rejuve. Maraming salamat, McCoy. Thank you. Ang sunod nating na tanong ay, kung gagawan mo ng tagline ang Chupa Chups, ano ito? Subok na. Rejuve. Tell us more about
your experience with the word chupa chups and the expression subok na. Oo. Actually, may kwento to eh. Nung 2008, Miss Dolly De Leon, one of the actresses, no, kilalang actress sa Pilipinas, na-meet niya ang isang American inventor sa Ohio, Cincinnati. And sabi nung inventor sa kanya, Dolly, do you like my lolly? So doon po naganap ang pag-iimbento ng lollipop and doon po nagkaroon ng chupa chups. And to give you the reasoning bakit po subok na, dalawa po ang meaning nito. Subo, which is to sip, and yung subok, which is to try. Kasi ang chupa chups po ay isang lollipop, lagi mong sinusubukan sipsipin. Oh my God! Yes, totoo po ito. Totoo! Ang kwento ng chupa chups. Totoo po yan. Okay, I love it. Sino ang unang nagpatibok ng puso mo? Manny Pacquiao o Manilyn Reynes? Para sa akin, dear, it's Manilyn Reynes. Rejuve or reject? Oh my God! So ano ang meron sa inyo ni Manny Pacquiao? Actually, ang katotohanan niyan, nag-meet na kami ni Manny Pacquiao dati. Yes. You heard it here first. Yeah. Binigyan niya ako ng Chiquito. Yung Chiquito na kulay green. And nung New Year, na-invite niya ako sa kanyang bahay sa Barangay South Forbes. Yun, nag-meet kami at pinakita niya sa akin si Pac-Man. Naglaro kami ng Pac-Man. I guess ang tanong ko, did he pack you good? Indeed. Rejuve or reject? Reject. Oh, baka ikaw ang nag-pack ng goods sa kanya. Yes. Pero na-jinx. Okay. Kaya nandun si Jinky. I love it. Kung papasok sa Hogwarts si Harry Roque, saang house mo siya isusort? I believe si Harry Roque ay isang fictional character. Okay. Maraming Harry Roque sa Pilipinas. Totoo. I believe kailangan ng house arrest. House arrest. Yes. Rejuve or reject? Rejuve. Mm-hmm. Okay, house arrest. Maraming salamat. Hindi ko natatanungin kung ano explanation mo doon dahil maraming mga Harry Roque sa mundo. Maraming Harry Roque. Correct. And actually, siya ang kapatid ni Harry Potter. Correct. Ayan, yan ang gusto naming malaman. I guess, totoo po bang magkapatid si Harry Roque at si Harry Potter based sa kanyang sinabi? Yes. Reject. Oh my God. So, isa ka bang pathological liar, Makoy Avirilla? Yes. Rejuve or reject? Mag-ingat-ingat kayo sa akin. So sa nagsabi po ng house arrest sa TikTok post namin, maraming salamat sa contribution mo dahil tawang-tawa kami doon. So may nag-comment po nun sa TikTok namin. Mabuhay ka. So now, tayo ay magre-reset up at ako naman ang kukunan ng blood pressure. Correct. Ililipat na natin ito kay Baus. At muli po nagbabalik ang Dog Show Divas. Ako po ang inyong pathological liar, Makoy Dog. Sorry. At syempre, ang sisi ko naman ang next nating tatanungin. Well, wala akong choice. Well, you have to answer the questions, I will. darling. Okay, baseline po muna tayo para tong kotse, no? May baseline, horsepower. First question. Ikaw ba ay nakatira sa NCR? Yes, ako po ay nakatira sa NCR. Rejuve or reject? Rejuve. Ano ang iyong blood type? Ang blood type ko ay O. Kinakabahan ako. O, diba? May baseline na. Kinakabahan ka? Oh, kasi ano ba ako? Type O o dugong bughaw? Pwede ba dugong berde? Okay, eto na. Pumunta na tayo sa mga questions. Masaya to. Okay. Punta na tayo sa masaya. Okay. Pack, kill, or marry? John Prats, Carlo Aquino, Stefano Mori. Ang aking ipapak, and it can mean many things. Oh, of course. Because it's P, not F. Yeah, diba? yeah. PAK to. PAK to. So, diba, magpapaandaran kami. Ang gusto kong ipak ay si Stefano Mori. Ay. Yan. Ang Mary ko ay si Carlo Aquino. Mm-hmm.
ang aking ikikill is si John Prats. Okay. Ano ang hatol ng ating truth verifier? Ay, Rejuve! I will only say kill kay John Okay. Prats because meron siyang killer dance moves. Meron siyang killer dance moves. Yes. Pinakita niya ba ito sa Jimmick? Yes, at pinakita niya ito sa aking puso. Okay. Sige. Hindi na natin isisiwalat pa kung ano itong killer dance moves na ito, no? O baka kung saan pa tayo mapunta. Correct. Baka mapunta ito sa Scream. Eme! Okay, next question. Kung may bagong sport na i-introduce sa Sports Fest, ano ito? Ang gusto kong i-introduce na sport sa Sports Fest ay isang sport na inspired by a queer staple at yun ay ang panghusga ng mga bakla. Okay, so ano po ito? Related sa law. Ano po ang inyong hatol? Rejuve or reject? Rejuve. I wanna know. I wanna know more. Dahil ang mga bakla ay mahilig manghusga, gawin na natin itong national sport. Correct? At sa mga paaralan pa lang, ituro na sa kanila. Okay, in relation sa ang mga bakla ay natural na judger, ano ang social media platforms na makikita natin kung saan sila ay nanghuhusga? Saan pa ba? Sa X. Sa X. Kung saan tayo ay wala because we do not judge. Yeah. Okay, tama ho ba ang sinabi ng ating kaibigan? Rejuve or reject? Totoo naman. Yes, totoo Oo. naman. Ako po ay 5 years na rin wala sa X. Correct. Kaya ako po ay nasa T. T. Okay, another question. Noong 2008, napabalita na ikaw ay mahilig sa gulay. And napabalita rin na habang ikaw ay nagpe-prepare, ikaw daw ay napaupo sa isang gulay. Ano ang gulay na naupuan mo? Napaupo ka ba talaga sa pipino? Hindi po pipino ang inupuan ko. Ang inupuan ko po ay ang gulay na upo. Controversial po. Ay, Rejuve. Rejuve. Pwede po ba nating linawin kung bakit upo? So, upo po ang naupuan ko because the name itself is a call to action, is a call for arms, and a call for donations. At dinonate ko po ang sarili ko sa upo. I love it. Alam mo, doon natin malalaman talaga na self-produce is the most necessity. Learning to love yourself Yeah. is the greatest love of all. upo. Of upo. Yes. It's a call to action. Yeah. Upo. Yeah. Correct. Okay. Next question. Ano ang mas gusto mong matanggap sa Pasko? Mug, picture frame, o medyas? Gusto ko pong makatanggap ng medyas. Ay! Reject! Pwede mo bang i-expound sa amin dahil all I thought ikaw ay may foot fetish? Ang sinagot ko ay medyas because I like the socks. Indeed. Yes. Yes. At maraming designs. Maraming design. Maraming design sa mga Correct. socks na ito. So, hindi ko alam kung homophobic ang ating polygraph test Mhm. at ayaw niyang tanggapin na mahilig ako to socks. Because the sock is to believe. And when you believe, somehow you will. When you believe. Somehow. Okay, next. Kung bakit 4:30 ang TV? Naniniwala ako na 4:30 ang TV because ito ang time slot na new-unite ang lahat ng socio-eco class. Mga batang bagong uwi lang sa eskwela, mga nanay na nagpapahinga bago magluto ng dinner. At ito rin ang oras kung saan nagpapahinga ang mga bakla between rounds 1 and 2 sa motel. I love it. So dito natin natatap din talaga ang psychographics ng economy ng Pilipinas. Correct. Totoo po ba ang sinabi ni Baus? I love it. Totoo. Yes, Ang because galing. I am timeless. And being timeless has no timeline. Yes. Totoo po yan. Because the timeline is... In 40 days. Thank you. Parang natakot ako sa 40 days. Correct. It's giving... Kabilang buhay.
Kasi ang timeline na alam ko 30 to 90 days. Correct. And the last question, very matagal ko na tong gustong tanungin sa'yo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kayang-kaya. Literally, figuratively, totoo po ba? Ha? Ano pong sagot? Reject! Teka lang, parang gusto kong mas malaman dahil meron kang Kaya Pa Ba podcast. Correct. I guess baka i-revise natin yung tanong. Okay. Lagyan mo siya ng with the help of Poppers Pilipinas sa dulo. Ask me the question again. Jumbo hotdog, kaya mo ba to with the help of Poppers Pilipinas party list? With the help of Poppers Pilipinas, kayang-kaya ko ang jumbo hotdog. Tama. Now, to further elaborate the help of Poppers Pilipinas party list, can you tell us bakit kailangan ng Poppers Pilipinas? Ang Poppers Pilipinas ay nandito para tulungan kayong bumuka, magbukas, at maging handa sa kung anumang pagsubok, pagtira sa inyo ng mga problema sa buhay. Andito kami para kayo ay gabayan at para kayo ay luwagan. Dahil ang kaluwagan ng ekonomiya ay ang susi para mapababa ang poverty rate. Correct. Because ano ang current poverty rate right now? Current poverty rate right now is 10%. And with the help of Poppers Pilipinas party list, ito ay bababa sa 6.9%. 9%. Yes. That is the goal. I guess that would be all the questions. Yes. Thank you very much. To Truth Verifier. Yeah, shout out to Truth Verifier. So sila po ay nasa Facebook, Instagram. Kung gusto nyong hulihin ang jowa nyo kung nangangaliwa, or kung gusto nyo na magandang Christmas party game, 'di ba? Like tanungin nyo yung boss nyo, naniniwala ka bang deserve mo ang sweldo mo? Lagay nyo dito. Or di kaya kung meron kayong tanong sa HR, totoo po ba na mai-increasean at tataas ang HMO coverage? Is it a yes or no? Is it a rejuve or a reject? Oo. Sino kaya ang magandang mag-truth if isasama natin ang truth verifier sa Christmas party, anong department ang uunahin? Kailangan nating unahin ang security department. Totoo yan. At tanungin sa kanila, sino ang pinaka walang modo sa opisina? Silang nakakaalam yan eh. Oo. Yung mga hindi nag-good morning. Correct. Ayan. Oo. Alam mo yung mga security sa office, kunwari sa enterprise center, sila ang talagang may alam. Sino po ang mga nag-CCR fund? Chos! At alam mo kung ano rin ang kailangan pa nating pag-usapan? Si Kuya na nandito pa rin hanggang ngayon. Oo. Si Kuya, alam mo si Sir Wyatt. Wyatt ang pangalan niya. Wyatt. Ikaw naman ang lalagyan natin. Ayan, gusto namin magpasalamat muli sa Truth Verifier at kay Sir Wyatt. Correct. Na gumamit ng polygraph. Correct. Siya ang naka-imbento ng polygraph. Yes. Diba? Anong year mo ito na-discover? Wala siyang pake sa mga bakla. Oo. 1962. 1962. 1962. Oo, sabi niya, kailan ba ito matatapos? Oo, parang sabi niya, sana nag-sick leave na lang ako today. Oo, parang gusto ko na umuwi. At tanong namin, gusto mo na bang umuwi? Kung kami daw mag-decide. Sige, pauwiin na muna namin si Sir Wyatt. Sir Wyatt, maraming salamat. maraming salamat. Kayo ang bastion of truth. Truth, yeah. Because the truth will set you free. Correct. And he wants to be set free already. Correct. Yes. Dahil nahanap niya na yung truth. Okay. Okay, maraming salamat. Salamat. Bop to the top, bop to the top. Para siyang Gloria Estefan remix. Hindi kasi while driving, I was listening to High School Musical Part 1. I love it. Oh. But also, grabe yung ginawa nating polygraph test, lie detector. Vanity Fair is shaking. Vanity Fair is shaking. Cosmopolitan Philippines is shaking. Diba? Kung Vanity Fair sila, tayo Vanity Unfair. Feel the rain on your skin. Wait lang. Since you've mentioned Vanity Fair and I've mentioned Cosmopolitan. Correct. Ako meron akong confession. Okay. Kahit na wala na yung ating lie detector test. By the way, di ba? Dumating ba sa point nung high school ka or college na tinitignan mo din yung likod ng Cosmopolitan magazine? Correct.
Kasi yes. nandun yung mga boys. Nandun Charot. yung mga boys, saka yung Cosmo Bachelor Bash nung high school ako, my God. girl. As in yung tipong the lesson of self-love that it taught me as a Correct. kid, it was tipong, thank you, Cosmopolitan. Thank you, Cosmopolitan. Without you, we are repressed. Without you, we are not gay. Correct. Alam mo, yung Cosmopolitan magazine na yan, I remember, yung tita ko, by the way, shout out to my tita, Tita Liza, marami siyang Cosmopolitan magazine. Oh! Ngayon, nung time na yon sa bahay, syempre naiiwan yon, diba? Talagang binabasa ko, girl. Binabasa lang? Yes. Pero, pag nabasa ko, nandun si Victor Basa. Oh my God! Wait, can we discuss sorry. I had the biggest crush on him nung high school ako. Wait lang, same ako. Oh my, pwede ba ulitin natin yung fuck, marry, kill para masagot pwede. ko? Sige. I will give you options right now. Pack, marry, kill. I'm giving you Victor Basa. I'm giving you Brent Javier. And I'm giving you Luke Jicane. Ang hirap. Parang lahat sila F. Oo. Oh my God, Luke Jicane, Brent Javier, Victor Basa. Kids, children who are listening to us, look them up and then lock yourself in a room after. You're welcome. Yeah. And if you are married, you have to recalibrate your relationship with your current husband. Charing! Eme lang. Oh my God. Kino tayo mauuna? Victor Basa muna. Sige, ikaw muna. That super edgy look and yung lips niya for me, yung upper lip niya. And he's so fashion, the way children would say fashion ngayon. And it was just so, nag-PBB siya din for a while, di ba? Nag-PBB siya. Kasabay niya yata si Bianca again, I think. Hindi ko sure kung kabatch ni Bianca. Correct, oo. Brent Javier, of course. Ponds, Close Up. Tama ba? Yun yung mga commercials nga nun correct. No? Luke Jicane, hindi, kasi siguro sa modeling scene. Correct. Pero ako siguro kung Mary ang tatanungin, siguro I'll marry Brent Javier. Gets. Kasi parang gentle lang siya. Correct. Kumbaga sa Chinese zodiac, siya yung ox. And ox ka doon. Ox na ox ako doon. Okay, yes. Okay. Pero Luke Jicane, you have to, kasi nag-intern ako for Philippine Fashion Week noong 2009. Ay, bongga. So I would see as parang part of the parang designer relations team. So nakikita ko yung mga models, and Luke Jicane would always, I think, book the most shows. Because that is a man. And then there is, diba, si Martin Jicane. Meron, meron din. Magkapatid yata sila. I think. Siguro. I hope. Kasi pareha silang Jicane. Mahilig ka ba mag-Jicane? Yeah, mahilig ako mag-Jicane. Okay. As in, any time of the day. Jicane. Jicane lang ng Jicane. Jicane. Yeah. Jicane! Oh my God, ang ganda ng Jicane, no? Jicane. Yeah. Oo. Para siyang pinagbaliktad na keychain. Jicane. Correct. Aside from, do you remember Fabio Ide? Yes. Kasi may era. Ng Japanese Brazilian models naman. Pwede ba nating himayin kung bakit ang daming Japanese model? Sinakop ba ng Japan ang Brazil? May ganun ba? Correct. Saka parang ginusto bang ipaalam ng mga Hapon na marunong silang mag-manufacture ng bra? Correct. Because of Japanese. Sila ba ang nag-imbento ng Triumph? Diba? At ng Wakol? Ng Soen? Oh my God! Soen! I'm sure the boys, the straight guys, kung tayo ang pantasya natin is yung mga brief. Correct. Na nakikita sa SM store, SM depart. May ganun ka bang moment nung maliit ka pa, nakasama mo yung mama mo sa mall, nasa department store kayo, tapos kunwari bibili kayo ng sando, kasi magpapasok ka na. Correct. Grabe yun, no? Yung sando sapatos, yung buong set para no? pumasok. So yes, ritual namin yan ng nanay ko. Okay. May moment ka ba na pag nandun kayo sa underwear section, tinitignan mo ng matagal yung mga picture? Oo naman. Alam mo, siguro sabi nila, medyo malala ang repression ng dalawang baklang to. And you know what? We don't care. Okay lang. Because it is normal. It is normal. It's part of growing up. Growing up talaga. Correct. Kasi pag hindi ka nagganon, hindi ka tatangkad, sabi nila, right? Correct. At pag hindi ka nagganon, hindi ka full-fledged Becky. Correct. Grabe. Yung moment na yun, no? Yeah. Masarap balikan. Masarap. Anyway, mapunta naman tayo sa clouds. Ay, gusto ko yan.
I mean, Cloud9, of course. Of course, favorite snack. Diba? But the name na, Ceros, Stratos, Cumulus, Nimbus. Ang bakla, no? Diba? And obviously, dahil bakla doon, pasok doon si Albus Dumbledore. Correct. Becky si Albus, diba? Correct. Powerverse. Powerverse. Correct. Oh, kasi feeling ko, merong love interest talaga si Dumbledore. Tsaka si Snape? Si Snape? Hindi. Si ano? Si Grindelwald. Si Grindelwald. Oo. A friend of the pod. A friend of the pod, by the way. Luke Grindelwald. Diba? Miss Grindel. Yes. Syempre, ang the Twonk. Mr. Newt Scamander. Correct. Na yung mga tao, grabe daw. Bakit daw natin tinawag na uhugi ng mga Hufflepuff kung nandun naman daw si Newt Scamander? Nakita niyo ba yung performance ni Eddie Redmayne? Medyo parang binubuli siya doon, di ba? Oo, di ba? Pero mabait naman po ang mga Hufflepuff talaga. For now. Correct. Kala nyo lang, Correct. Oo. Eventually, baka bumili yan ng 40 na Rolls Royce. Love niyo pa ba ang mga Hufflepuff after that? Tapos may payong. Correct. Tapos may nunal. Parang Ravenclaw siya. Charing. Talking about the clouds, Sirius, Nimbus, 'di ba? Anong pinaka-baklang sounding cloud for you? For me, it's Stratos. Kasi it represents the Stravagaze. It represents the Stravagaze, but also, kung fan kayo ng wrestling, yung WWE, Trish Stratus. Oh. Naalala ko yan. Ang alam ko lang sa mga wrestling, like si Steve Austin, Stone Cold. Tama ba? Oo, yun. Tapos si Undertaker. Correct. Oo. But also, sa usapang The Rock at John Cena, yes. Kanino mo ibibigay ang 13th month mo? Para sa akin, siguro John Cena ako. Kasi kahit naka-shorts lang siya nung WWE, parang makikita mo talaga yung pagka-daddy niya. Yeah, diba? Pero syempre, pa siya nun bagets pa siya nun. Yeah. Ikaw, kanino mo ibibigay ang 13th month mo? Ako siguro kay John Cena din. Oh my gosh. Kasi yung show niya now na, yung DC character, let us know in the comments, the way that he is just able to embrace his comedic chops is so sexy. It's so sexy. Diba? Nakakaloka. It's funky. Yet, chunky. Sila Tris Royal na po yun. Ano nga yung tagline ni Latrice? Yung get those nuts away from my face. Yun yung iconic line niya. And then the chunky yet funky. Sila Tris Royal. Big girl, di ba? Correct, diba? Now, the Nimbus, ang Nimbus ba, di ba Nimbus Cloud, ito ba ang nagbigay ng hudyat para gawin ang Nimbus 2000 ng Harry Potter? I think so. Ang Nimbus 2000 at ang Nimbus 2001 sa Chamber of Secrets. Correct. Diba? Oo, yun ang ginamit. Correct. Wand ba yun? Ay, hindi. Yung walis. Oo, yung broom. Yun ang representation ng ating mga Metro Aid brothers and sisters. Oo. Diba? Sponsored by Metro Aid Foundation yun. Yung Sorcerer's Stone na movie. Sorcerer's Stone. Tapos syempre, yung Sorcerer's Stone, ito din yung yung source ng negosyo. Correct. Oo. Ang gusto kong malaman, kapatid ba ni Sorcerers? First name yun si Emma. Emma Source. Emma Stone, dear! Actually, feeling ko, niece. Oo, pamangkin. Oo. Kasi ano ba yun sa Stone family? Of course, nandiyan si Bato de la Rosa. Bato de la Rosa. Not the Bato de la Rosa that you know. It's marami. Marami kasing Bato de la Rosa sa Pilipinas. Correct. Come on, guys. This is a democratic country. And he is a pathological liar. Yeah. Okay. Diba? Sabi nga, Reju. So, feeling ko sa Stone family, ang patriarch talaga dito si Bato de la Rosa. Correct. Oo. And then, si Emma Stone yung anak niece. ni niece. Oo. And feeling ko si Lars Santiago yung matriarch. Oh. Yes. Wait lang, talking about Lars Santiago. An icon. He's an icon. Yeah. Sino ba yung mga natin? Di ba we have Butch Francisco? Correct, Lars Santiago. I think eventually kailangan mong ilagay sa rango na yun si Pia Guanyo Oo, diba? Pia Guanyo. Showbiz, I think parang eventually nagkaroon ng female representation sa Showbiz Report. Pia Guanyo is there. Then ngayon meron ka ng Gretchen Pulido. Correct.
Oh my God, the word Gretchen Pulido, Diba? na dating courtside reporter. Correct, diba? Oo. Pulido na siya, busog pa siya. Oo. Fulido. Oh, Pulido. Mm. Diba? Mm. Para siya yung may-ari ng Kusina Lido. Correct. Oh my God. Oh my God. Are you Yes, yung familiar? pansit yun, right? Oo, diba? Lido, yeah. Kusina Lido. Not to be Para mistaken with Ligo Sardines. oo. Yeah. Friend of the pod, Ligo friend, Sardines. Miss Ligo. Oo, Miss Ligo, Hi. How are the fishes? How are the sardines? Are we not overproducing? Charing! Charing! Are you a green Ligo or red Ligo? I'm a green Oh Ligo. my God, the icon. Oo, kasi ayoko rin ng maanghang, but also just like Ligo Sardines and then counting mayonnaise. Correct. Oh my God. Okay na yon. Okay na yun. Kasi Okay baka na ako sabihin doon. nila, masyado nagbababa. Hindi po yun bayad. Correct. Apa. For now. For now. Correct. So mas ka? Mas green. Ligo. Ikaw? Mas red naman ako. Correct. Dahil nakakatawa yung green Ligo and red Ligo, it's giving Uniteam. Yeah, it's giving Uniteam. Mm. Uniteam of protein. Of protein. Oo. And seafood source. Correct. Correct. Kayo naman? Agriculture. Agriculture. Diba? Aquaculture. Correct. That's why DENR. Oh, friend of the pod, DENR. DENR. Yeah. Diba? Yeah, Do please. not ever not resuscitate. Correct. DENR. Oo. So, bubuhayin ba? Ano po ba? Gusto ko lang sabihin na ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kung wala sila, wala tayo ngayon. Correct. Kasi they control the interest rates of the banks. Yes. They regulate the economy. Yes. Parang ADB, no? Pag nagtatrabaho ka sa ADB. Correct. Oo. Medyo may experience ako doon because my parents used to work. What is the meaning of ADB? Asian Development BEX. Yes. And my parents developed this BEX. Correct. Puro bakla po ang nasa Asian Development BEX. Iba po yun sa Asian Development Bank. Iba po yun. Opo. Okay. Are you do you believe in digital wallet payments? I believe in all forms of payments. I love it. Cash payment, payment in kind, Mhm. and utang na loob. Do you like utang na loob? I hate it. Do you think utang na loob should be abolished in Philippine society? Yes, I think ang mga kailangan i-abolish ay yung utang na loob. Pag OA na, kailangan na rin i-abolish ang pass sa halata. At kailangan na rin i-abolish ang barya lang po sa umaga. Because tayo ay nasa digital world na. Correct. Oo. And QR code, do you believe in QR codes? I believe in QR codes because the QR is actually a very philosophical, existential name yeah. because it makes you question reality. You question reality. That's true. Because when you pay with QR, you are verifying. I love it. Di ba yung parang, kunwari, pagka nagbayad ka ng QR code, lalabas yung name mo. Correct. BR. Correct. Tapos papaganon mo. Ganun Kayo lang. po ba to? Kayo po ba to? Sabihin niya, hindi. Kasi yung upper left corner ko, walang shade dapat yan. Taray. But also, let us talk about QR codes. Mm-hmm. Remember nung 2011, nung nag-start pa lang siguro ako mag-work and ikaw, yung QR codes na invento na pero hindi sila pinansin ng mga tao dati. Hindi. Mm-hmm. Hindi ka, pero like it took a pandemic para maging staple at essential ang QR code. So I'm sure feeling ko si QR code for a time, sobrang feeling niya, ayaw niya naman sa akin, di ba? Oo. Tapos ngayon, kailangan niyo na ako? Parang ngayon, kailangan nyo na ako pag magbabayad kayo, pagka magbibigay kayo ng tip, Correct. pag magbabayad kayo sa mga ride-hailing apps. Correct. Yes, ride-hailing apps. For now. For now. Okay, may kwento yung QR code na yan. Correct. So, it was invented by a Japanese man. Si Kimono Riroki. Riroki. Si Kimono Riroki, he invented the QR code in Japan. Kasi the automotive manufacturers are using barcodes. Because they set the bar really high. They set the bar really high. And the displacements that they've made. Correct. It's really fascinating. Correct. Tapos, isang beses, si Kimono Riroki, nadapa siya sa putikan. Correct. Tapos, pagkadapa niya sa putikan, nagmarka yung putik, tapos nakita niya yung mukha niya. Diba? Parang, oh my God, this is a unique identifiable mark. Correct. Parang sabi niya, oh my God, QR code. Correct. Sabi ni Riroki-san, QR code. Ito yon. So, pinapatent niya po ito sa Bangko Sentral ng Pathologicals. Yes.
Tapos talagang doon na-imbento yung QR code. Si Kimono Roroki, natatay ni Kimono Ken. Tama. Kimono Ken. Ang tanong, pag hindi niya ba kaya, ang pangalan ba niya ay Kimono Kent? Pagka bet niya ba na pumunta ng Japan, siya ba ay pupunta sa Tokyo? Diba? Again, these are very important questions. Mm-mm. I guess because you are in Japan a lot because of work. Mm-hmm. Have you decided on a Japanese name? Yes. What is the name? Marunouchi. Marunouchi. Diba? Marunouchi Izukawa. Marunouchi. From the what dynasty? Meiji era. Meiji era. I love it. So, kayo ang nag-imbento ng Hello Panda. Kami ang nag-imbento ng Hello Panda. Kami ang nag-imbento ng Yan. Diba? And kami rin ang nag-imbento ng Chiquito. Correct. First of all, Yan. Oh my God, Oh yes. my God! Pag Yan yung baon ko nung bata ako. Diba? Saka ang favorite ko ginagawa sa Yan. So, ganito po ako kumain ng Yan. Because sobrang give na give ako dun sa chocolate dip. So, may stick. Correct. Ididip ko yung isang end. Oo. Kakagatin ko sa may chocolate. Oo. Tapos, yung kabilang end, yung kukunin ko, ididip ko ulit, kakainin ko. Tapos ititira ko yung gitna. My God. Puro yung ends lang yung gusto ko. Tapos sa bandang dulo, kapag sasairin mo ng daliri mo yung chocolate dip, ina! My God! It's really a moment, no, nung recess. Diba? My Parang God! shit, alam mo, pagka may lunchbox kayo, pagka binigyan kayo ng, alam mong sumweldo ang magulang mo pag may yan kayo. Correct. Yan. Yan ang sumweldo. Yan ang sumweldo. Tapos, what's your favorite yan flavor? I mean, first of all, nung start, it was chocolate. Then when I was exposed to the duality of being a bisexual, of course, I went for the chocolate and strawberry flavor. Strawberry flavor, sige, okay, yan sa'yo. Ako vanilla. Oh my God. Yung white. Tas blue? Oo. Alam mo yung suot ko nga para akong taga-Ateneo High School eh. Actually, diba? Correct. By the way, yung yan na yan ang nagbigay ng kulay sa buhay ni Marian Rivera. Correct. Sabi Kaya ni Marian Rivera, story of my life. Searching for the right. Because this is the for the me. Hindi, doon mo masasabi na ang mga Pilipino, duolinguistic. Because Miss Marian Rivera invented Duolingo. Diba? I don't wanna do this anymore. Hindi kasi... Hindi kasi, diba? I remember Miss Regine Velasquez. Meron kasing moment sa Cry, yung MTV Asia Awards. So, huwag niyo itong ikakat, ha? Wait lang, sandali lang. Tapos I was like, I thought pahapyaw lang nating dadaanan yung unfaithful girl, binigay mo eh. Hindi, okay lang, di ba? Hindi kasi... Paano nating matatawag na friend of the pod si Ate Marian nga? She is friend of the pod because we are talking about her. And yung itong question ko, siya ba ay kumanta ng Unfaithful? Sorry. Siya ba ay kumanta ng Unfaithful sa SOP or Party Pilipinas? Anyway, sige, hanapin nyo na lang, guys. Kasi, kasi di ba meron kang dream na maging aktor? Oo. Paano pagka-eksena mo si Marian? Tapos sabihin niya, ano to yung sinabi mo sa Dog Show Divas noong 2025? Anong sasabihin mo sa kanya? Yung line from One More Chance. I wish I could take all the way the pen. For all the things that hurt. Eme? I'll never go home. Diba? Uy, grabe yung One More Chance na yan, ah. Do you like One More Chance? Are you a One More Chance fan? Part 1 or part 2? Siyempre, One More Chance 1. Oo, diba? Saka the way, I think, not only did it solidify yung tandem ni Bea at ni John Lloyd during yung high time nito, but I think ito yung sila eh. Oo. Sila talaga. Heydays nila to eh. Correct. Parang First of all, heydays. Oh my God, heydays. Paano na-coin yung term na heydays? Feeling ko galing ito kay Fatima Ray. Kay Fatima Ray. Oo, yung acid, hey there. Tapos siguro yung Days, Daisy Siete. Daisy Siete. Yeah. Because one time, si Fatima Ray, nanonood siya sa GMA. GMA 7. Tapos nakita niya yung yung Daisy Siete. Correct. Tapos sabi niya, Days. Oh my God. Days is it. Hey, Days. Correct.
Wait lang, talking about the heydays. Ano yung mga heyday na hindi mo makakalimutan? I guess the heydays of nung nagsa-start pa lang akong mag-work. Kasi, alam mo yung, lately na-realize ko, kaya medyo kabisado ko yung mga kanto ng Legazpi Village. Yung mga streets, kasi doon yung first job ko. And yung, alam mo yung tingin mo sa mundo is this bright, hopeful place. Oh my. And then, mabilisang tatanggalin yun sa'yo the moment na mag-overtime ka for the first time. Correct. And then there's also this connotation na parang pag taga Salcedo Village ka, mayaman ka, no? Correct. Either mayaman ka or magaling kang umutang. Correct. Yeah. So yung mga lending apps, dun po yung office nila. Correct. Charing lang. Parang. Diba? Yeah. Parang Salcedo Village. If not Salcedo Village, Ortigas. Yes. Oh my gosh. Magandang sarap balikan ng mga heyday na yan. Pero dahil usapang opisina na rin naman tayo, I think one of our best performing episodes ay yung award. Kasi doon tayo nagbigay ng mga Christmas party stuff. Correct. And talagang, kumbaga nahuli natin yung gigil ng workforce. Kasi ang dami nating alam about being a corporate slave. Correct. Tsaka napagdaanan natin yan. Napagdaanan. So ituloy natin ang kaunti. We interrupt your programming for this very important announcement. And the nominees for the Best in Vacation Leave are yung office mate yung nag-Southeast Asian Tour para maghanap ng AFAM. Coracha! Muy grandes, me encanta el amor. Yung office mate mo na mala Amazing Race ang hitik na itinerary, tapos hahabaan pa ang leave pag-uwi para mag-amazing rest. Hi sir, I will not be able to report to work today. Pasensya na po, alam ko 3 linggo po ako nawala, but please wish me a speedy recovery. Thank you sir. So those are entries numbers 1 and 2 because the third one is you! Brought to you by Klook! Kailangan nyo lang mag-stop, Klook, and listen sa mechanics dahil it is so easy like ABC. And ABC stands for? A is for A. I-post nyo na sa TikTok or Instagram ang travel videos nyo using our audio. Yes, yung audio namin na Best in Vacation Leave. And do not forget to tag at Klook_PH and make your accounts public. B is for Bastionism. Gandahan ng edit na para bang kayo ay bastion of content creation. Award-winning dapat, ha? And finally, C is for Cognizant. Cognizant? Be cognizant sa mga ipopost nyo at make sure na todong-todo ito because 10 winners ang mapipili natin to win 12,000 pesos Klook credits as part of Grand Pamas Klook Giveaway Award! At by the way, sa mga bida-bida na ginamit ng aming audio for their vacation leave videos, surprise! Congrats na agad sa inyo dahil pasok na ang mga entries nyo. Pero if competitive kayo, pwede nyo pa rin naman galingan. wala pong pumipigil sa inyo to send in more entries. Buhay nyo po yan. Kayo ang magde-decide. O siya, mag-post na kayo dahil pipili kami ng winner by November 26 and yes, malapit na dahil nagmamadalikuhan. Good luck, vacation leavers! At sa mga gusto ring mag-travel pa more, humabol na rin kayo sa holiday sale for Japan, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Vietnam, and even local destinations. Push nyo na yan! Yung office mate nung solo traveler daw, pero pag uwi, may sing-sing na. Masaya naman, solo trip lang. Tapos pagbalik ko, parang, oh, may sing-sing! Oh my God, wait! I know! You wanna know, right? You wanna know? You wanna know? You wanna know, right? Yung office mate mong next top model ang galawan at nag-fit check sa kahit anong pader na makita. Kailangan ko na ang post-event report. Ang market share natin, sobrang nalalaglag na. Maraming tao ang nakasalalay sa iyong strategic acumen to make sure we move the needle sa pag-dovetail natin. Yung office mate mong patawid na to a zombie dahil over-caffeinated na dahil lahat ng coffee shop pinuntahan. Yung office mate mong may accent na pagbalik, 1 week lang naman nawala. Do you like some paella? Or maybe, mamong? Adobo? Kaka-adobo lang natin last week, di ba? Yung office mate mong magpapahinga lang daw sa bahay for a week, pero pagbalik, may tan lines na. Taray! Nung weekend, oo, sa bahay lang. Yeah, kasi daming labada. Just, wanted to bond with my cats. Wanted to pay my association dues. Ano kasi, yung sinasampay ko, biglang naputol. So, medyo meron pang scab. Scab? Tapos na tayo sa mga pwedeng i-retire na pagkain. Tapos na tayo sa mga award. Pagdating sa mga parlor games sa Christmas party. Kesa mag-retire, ano yung mga magandang isuggest na parlor games? Feeling ko yung trip to Jerusalem. Trip to Jerusalem. Hindi talaga nawawala to eh. Correct. 'Di ba? Yung trip to Jerusalem. Saka ang maganda sa trip to Jerusalem, pwede mong ilabas yung galit mo dun sa office mate na kinabibisitan mo. Tulak
mo siya. Diba? Bungguin mo siya. Bungguin mo siya. Sabihin mo, I'm sorry, the game made me do it. Correct. Kumbaga, lalo na kapag mataas yung endorphins mo, Correct. bungguin mo lang. Correct. Mahina lang kasi syempre baka mamemohan ka. Huwag naman kumbaga, safety in the workplace pa rin po tayo sana. Correct. Tapos siguro pwede rin nga, bring me. Ay, oo, I agree. Bring me, tapos bring me yung pinaka hindi deserve ang sweldo. Ayan. Oh my gosh, controversial naman din. Correct. Or pwede rin, bring me yung laging nasa pantry. Hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho, nagchichismisan lang sa pantry. Reddit ng Reddit. Correct. O kaya bring me yung hindi pa rin marunong mag-convert ng doc file to PDF. Correct. Yung mag-i-email pa, no? Hi, can you please convert Girl, ba yan? 2025, no? Correct. Or pwede rin, bring me yung office mate mo na feeling mo palibre ng palibre. Pag-usapan natin yung mga pangalan ng mga restaurants. Ano bang mas bet mo? Ang resto bar or gastropub? Parang mas nakakauga yung gastropub. Diba? Kasi parang pag kumain ka sa gastropub, yung magbo-bloated kapag katapos. Correct. Saka talagang in-involve yung intestines mo eh. Oo. Yung resto bar parang chill-chill, pabebe. Kasosyalan po ang resto bar. Diba? Pero pag gastropub, hindi. 4 na extra rice to, dear. 4 na extra rice ito, Mhm. 2 order ng pork sisig. Correct. Tapos Coke Zero lang kasi concern ka sa carbs mo. Oo, concern ka. At syempre, mapapainom ka din ng Royal. Correct. A friend of the pod. A friend of the pod, diba? By the way, yung Royal pala, marami nagtatanong, wala daw silang mahanap na Chucky Sponge. Ay, baka naubos. Correct. Dahil Oo. the power of the pod. The power of the pod and Yeah. also the power of supply chain. Correct. Oh my God, the word supply chain. Yes. Like, kaano-ano niya si chain letter? Si chain message. Correct. Kaano-ano niya si supply and demand. Correct. Sa usapang supply and demand, Mm. sino ang sa tingin mong magaling sa kama? Si supply o si demand? Feeling ko si supply. Kasi siya yung nagsusupply At nagsusupsop. Oo. Siya rin yung tagapagbigay. Correct. Siya yung giver. Giver. And yung demand, parang sige lang, sige pa. Oo. Pero depende sa mood mo. Minsan gusto mo yung parang inuutusan ka. Oo. Diba? Diba? Paano ba yung mga utos na yan? Can you give an example? Like, luhod. Yeah. Pwede. Because when you kneel, it's a sign of respect. Yes. That you are bowing to a responsibility. And as humans, we have to respect one another because respect begets respect. Correct. And respect begets baguettes. Yes. Blow baguettes. Blow baguettes. Very timely for those who are traveling this Christmas season. Mm-hmm. Lalo na Burr months na, my dear. months. Also, the term Burr months. Oo, no? Mga Pinoy lang yung Burr months. Siguro pag sabi mo sa Amerikano, hey, what are your plans this Burr months? Parang siya, huh? Huh? What the F are you talking about? What the Burr is that? Oo. I said Burr. As it's cold in here, there must be some Beckies in the atmosphere. Hindi mo alam yung Burr? Oh my God, Burr. Burr. Aaron Burr? I'm so confused right now, but in the spirit of yes, and let's go to Aaron Burr. Oh my God, Hamilton. Correct. Again, Are you a fan? I appreciate it. I think it's a little too long, Oo. but I do know. I remember that night. I just might regret that night for the rest of my days. I remember those soldier boys Heydays. Oh, di ba? May natap na tayo doon. tripping over themselves. I remember that candlelight like a dream that you can't replace. Replace. But Alexander, I'll never forget the first time I saw your face. I have never been the same. Intelligent eyes in a hunger pang frame. And when you said hi, I forgot my dang name. Kailangan mag-memo plus gold. Put my heart aflame, set a pot of flame. This is not a game. This is not a game. This is not a game. Because this is improv and therefore you just have to yes and. correct, diba? I love Hamilton. It's giving history. I love my sister like I know my own mind. You will never find anyone as trusting nor as kind. If I tell him that I love him, she'd be silently resigned. She'd be in line. So, hindi pa po ako fan ng lagay na to. Oo. Nahalata ko nga. I do. Oh my God. Alam mo yung favorite ko dyan, yung Skylar Sisters talaga. Correct, yun talaga. Pag yun ang pinakinggan mo, ang ganda nung gising mo eh. Tsaka yung, it's the 10 dual commandments.
Grabe. Oh my God. Hamilton. Oh my God. Dapat ang CDO or ang Pure Foods gumawa ng Christmas Hamilton. Totoo, feeling ko kailangan. Tapos Diba? may mukha ni Angelica Schuyler. Yung isang variant. Tapos yung isa Yung isang mukha variant. ni Angelica Panganiban. Correct. Tapos, Limited edition din, mukha ni Angelica Jones. mukha ni Angelica Jones. Tapos, kapag pinagsama mo yung mukha nila parehas, Caramia. Karamia. I love it. Oh my God. Karamia, here we go again. Caramia! Here I go again. Mali ang kanta natin. Caramia. Oh my God, you know Mia? The singer. Yes, and? And that's very 2000s. I Parang ano siya, ka-level niya Samantha Mamba. Oh my God. No, love Samantha me, Mamba. Si Samantha Mamba ba ang nagsulat ng Bop? Dig you tap tap do up. You tap tap do up. You tap tap do. Hey, yeah. Si Hanson, no? Ang Si gagwapo Hanson, nila. Correct. Na parang brand din ata ng electric fan. Hanson Bishi. Yes. Hanson Bishi. Oh my God. Hands-on. Ito ba ay shortened version ng hands-on? Oh my God. Oh my God. May naisip ako. Say it, mama. Is Hanabishi related to Standard? And is Standard related to Stanley Tucci? Her face is the map of the world and the map. Oh my God. Alam mo, Gird your loins! gird your loins, diba? You only came to work. You only deign for work. Correct. Pasabog. Grabe yan. The Devil Wears Prada. For Stanley Tucci is such a daddy. Such a daddy. And if you see his photos from before, I think he used to be a model of Levi's. He has this Mhm. picture, I think from the 80s, Yeah. in like near Times Square Theater District in New York. Oh, mama, that is a man. Alam mo, ang galing din niya dun sa The Conclave. Napanood ko yung Conclave. Oh my God. Ang galing niya It's dun. a great movie. Ang galing ni Voldemort doon. Ang galing ni... Kita mo, Voldemort pa rin yung tumatatak sa Correct. atin, Kasi no? talagang gusto ko malaman, pag nagpabelo ba si Voldemort, ano ang irereko sa kanya na procedure? Nose lift or chin lift? Ikaw, anong gusto mong ipagawa sa kanya? Gusto kong ipagawa niya, I think definitely, Barbie arms. Oh my God. Barbie arms. Lalo na nung nag-battle si Voldemort tsaka si Dumbledore sa Chamber of Secrets ba to? Naglaban sila sa Pugadlawin noong Book 6. Correct. Yes. Sa Rizal Park. Correct. Kasi Rizal- ito yung yung ginano ni Dumbledore yung tubig, Correct. pinaikot-ikot niya, tapos pumunta si Sangre Correct. Alena. Kasi ang bigat ng kamay ni Voldemort. Oo. So kung nagpa-Barbie arms siya, mas nagalaw niya yung kay Albus Dumbledore. Grabe yan. Tapos pumunta si Sangre Danaya. Oo. Oo, pinaalog niya yung Not you! Not Hermione! Sabi nga ni Hermione kay Ron nung human chess piece scene, Correct. No, you can't! No, you can't! There must be a No, way! there must be another way! Buy a Rolls Royce with umbrellas. Hindi, joke lang. Talk to my sister! I still talk to my sister. Wala pa ring nakukulong. Wala pa rin nakakulong sa Pilipinas. Wala pa ring nakukulong. Angelica, Eliza, and Sarah. Sarah, there are many Sarahs. Sarah, the Geronimo sisters. Sarah Lee. Sarah Lee, Divine Lee. Correct. Oh my God, Mommy Divine. Mommy Divine. Do you wish to be like Mommy Divine? The good parts, yes. Okay. And I know she only has good parts. Nice save. Yeah, Okay, the oh. good part, which is the thigh Part, part, the wing wing part. part. Oh my God, the parts of the chicken. Yes. So usually, pag nag-drive-through ka, we're not gonna name restaurants because Yeah. may niluluto kaming isang campaign that I think manok ang ipopromote Oo, ata. manok Basta may na. ipopromote. Hindi Oo. ko na muna sasabihin kung ano. Correct. Okay. Pag nagtanong ka nang, meron po bang thigh part? Sabi nila, wala po, pero meron pong rib thigh. Rib thigh ba? Rib Rib thigh na parang, May malay tongkap. Kasi baka galing ng Thailand. Baka galing ng Bangkok. na parang, I guess I will say yes to rib thigh. Mhm. Diba? Tapos, pag sinerve na sa'yo yung rib thigh, nung teller, Kapon ka. May malay tongkap na ha. Sapsing. Rib thigh na ka. Diba? Ang ganda nun. Tapos parang ikaw mapasabi ka, kapon ka. Kapon ka. Oo. Pag nagja-Japan ka, ano yung mga alam mo ng phrases?
Syempre, the usual, sumimasen. Which means, Excuse me, thank you, sorry. Tatlo yung meaning nun tatlo yung meaning niya. So, is it too late now to say sumimasen? Sumimasen. So, ano yun? Sorry? Ano pa? Hello? Sorry, hello, thank you. So, sorry, okay na. So, pag hello kay Adele, sumimasen, it's me. Tapos ano yung isa? Ano yung isa? Thank you. Thank you. So, I say sumimasen for the music. Sumimasen for the love. Diba? Konnichiwa. Ano yung konnichiwa? It's a greeting. Okay. Parang ano siya, good day, ganon. Good day. Sa Ayala Malls, diba yung Oo. mga movies? Good day. Konnichiwa to Ayala Cinemas. Enjoy the movies. Enjoy the movies. Anong alam mong Japanese word na medyo bago-bago? Ideska. Ideska. Ideska, it means may I. May I. Oo. Ideska call you bading? Yes. So desne. Which means? I agree. I see. So desne, wala pa ring nakukulong. So desne. Or pwede ring, syempre, the usual, arigato gozaimasu. Arigato. They had me at Ari. Na siyang tatay ni Ariana Grande. Yeah. If you wanna party with... Never by the hands of a broken heart. Honeymoon Avenue. Sabi nila, what song is this? Honeymoon Avenue. Yeah. Oh my God. We have to talk about this. Okay. I am a big Ariana Grande fan. Me too. All the albums. All Oh my God. all the albums. All, like, As of in course, all? As in all. I mean, starting from Honeymoon Avenue. Yung, Okay. yung first album na yon, 2013, Honeymoon Avenue, right there, piano, daydreaming, tattooed heart, baby eye, girl. Peak Ariana Grande, it's her heyday. I mean, maraming Ariana fans na nakikinig sa atin. At marami ring Ariana Grande, hindi lang isa. Oo, di ba? Yun ang gusto kong album niya. Yun ang pinakagusto ko. Ganda-ganda na. But the last one as well, si Thank You, not Thank You Next, si Eternal Sunshine. Ay, hindi So ko na good. The masyado. first track, Oo. and then yung re-release niya nung, basta, it's so good. Basta yung pinakabaklang kanta for me ni Ariana Grande, yung right there. If you want about it, if you want, put your hands up. You got it. You got it, babe. You got it. You got it, babe. If you wanna party. Sabi nila, Nag-repeat. sabi nila, hindi ata naka-Spotify Premium to, paulit-ulit. Oo. Thank you for listening to Spotify Premium. Correct. Ganon. Pasabog. Wicked is on Of its way. course, on its way, part 2. The remix. The remix. I'm excited to see a number of characters. I'm Yeah. excited to see Laila De Lima finally make an Yeah, appearance. of course. Because only she can serve justice. Who else are you? Pokwang. Pokwang as Mother, Madam Maribel. Mother Packer. Yeah. Mother Packer. Ang ganda nun. Yeah. And then, sino kaya ang Wizard of Oz for the Philippine adaptation? Yung wizard sa Enchanted Kingdom. Indeed. Every day, the magic is here. Every day, the magic is here. Enchanted Kingdom! Sakay na! And that is our episode for today. Maraming Thank you very salamat. Again, I don't know what we did, but, we did that. much. Wait, before we end, finally, what's your favorite ride in Enchanted Kingdom? Flying Fiesta. Baklang-bakla, no? Baklang-bakla. As in, paulit-ulit. No? Flying Fiesta. Of course, Rialto is there, but it's giving vertigo biahilo. Oh, correct. Pero yung Flying Fiesta, it is so bading. It is so bading. Para siyang music video ng Tattoo ni Jordan Sparks. Can't waste a good moment. Realize nothing is done. Need a little everything I do. And that's it for us. Goodbye. Thank you.